meron naman akong ibabahagi sa inyo. Isang Panasonic na stand fan. Ito ay 15 inches. Ang sabi sa description at sa model ay 40 cm. Pero nung sinukat natin ay hindi po. Mga 35 or 38 lang yata. Okay, nakalimutan ko na. So, kung napapansin nyo, dito sa inyo makikita dyan ay nakabukas na ito. Kasi hindi ko na sana ito bibidyohan. Dahil nga ang problem nung aking ma-check ay yung kanyang cord at plug ay okay naman at yung reading ng 1, 2, 3 ay okay naman. Ito yung kanyang switch. Nung ating tingnan or isaksak, nung isaksak at panda rin, may ugong siya, umaandar, may ugong ng kunti at medyo mabagal. So binuksan natin, sabi ko baka langis lang, pero nung ikutin ko ay malambot naman, freewheeling naman siya. Ayan. Tapos nung tiningnan ko, napalitan na ng capacitor. So nag-check ako ng capacitor, 1.47. Pasok pa rin po sa kanyang value na 1.5 kasi 2.03 yung nawala. Napakaliit lang nun para po makaapekto sa kanyang ikot. So dito binuksan natin, tiningnan natin yung capacitor, yun yung nakita natin. So lagyan ko na sana ng langis. Tinanggal ko yung kanyang gear o box. At nung ating galawin, ayan o, malaki na pala yung play. So kailangan nating mabuksan. At ito ay clip type, ayan o. So dahil clip type siya, ipapakita natin dito kung paano natin tanggalin. Wala siya, screwless po yung kanyang housing. So ipapakita ko yung aking paraan ng pagtanggal. Pero bago natin ipagpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel at ngayon ka lang nakadaan at hindi ka pa nakasubscribe, pa-subscribe naman po at pahit ng ating like, ganun din yung ating notification bell. Piliin mo lang yung all para maging updated ka sa mga video na aking i-upload. At maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Sa lahat po dyan, mga kaibigan natin, shoutout sa inyo at maraming salamat. So tuloy natin. Kaya ko sinimulan na videohan ito dahil ito nga, pag ganyang may play, ayan o, dito pa lang sa kamay ko, may marinig na kayo na yan, lumalagatek. So ganun din, pag na-plug in natin, i-plug in ko po siya, i-switch na natin sa number 1. Okay, plug in natin, hindi lang makita yung plug, i-plug in ko. Ayan, narinig nyo ba? Ayan o. Ayan, pag sa number 1 yan. Pero pag nilagay natin sa number 3, iikot yan kasi malakas. Ayan o. Diba? Malakas naman siya at kaya niyang paikutin yung sa number 3 kasi bigla siyang iikot. At kung makita nyo, matagal din siyang huminto, free wheel nga siya. So yan lang po yung ating idea or clue na ibibigay sa inyo. Ilagay natin sa number 1. Ayan, number 1, ayan o. Pag naka number 1 at malaki yung play ng bushing sa shafting, yung ating maririnig ay umuugong. Ayan o. Umikot siya, di ba? Minsan iikot, minsan hindi. Pero may ugong, ayan o, maingay. Ayan, ibig sabihin po, hindi na po balanse yung paghigop ng magnet kasi hindi na nakasintro yung ating rotor. So hindi na parehas yung space sa paligid, kaya siya po ay uugong muna bago umikot. So yan, papalitan natin ang bushing at tingnan natin yung sa harap at sa likod kung malaki ang gasgas o malalim na kung papalitan ng shafting or bushing lang talaga. So good yung capacitor, good yung kanyang thermal dyan sa loob kasi umaandar naman. Tapos ang coil good, umaandar din. Yun lang po yung pag-ugong at papalitan natin yung pagtanggal dito, mamaya pakita natin. So tanggalin ko muna yan, i-push muna natin. Tuloy natin mga lods. Ito yung tatlong screw, isang fine thread, dalawang rough thread. Dito po yan nakalagay sa kanyang front cover dito. So ibig sabihin po, hindi na tama sa kanyang mga lalagyan. Ibig sabihin po ay ito ay nabuksan na. So yan, nakakalito yan kasi merong fine thread at merong rough thread. So yan po, ibig sabihin na nabuksan na. Ngayon, ito, pagtanggal ko pa lang ay meron na tayong mga napapansin kagaya ng improper placement ng mga screw. Tanggalin ko muna ito hanggang sa dito para maalis natin yung wiring. Sa pagtanggal natin ng wiring, hindi natin tinanggal yung hinang. Nagputol tayo ng maiksi, nag-iwan tayo ng bakas. Yung color coding kasi nagbablog tayo, baka makalimutan natin mamaya. Kahit na alam natin ito, hanapin yung 1, 2, 3 at saka yung common. Pero ito yung mabilis na paraan para hindi tayo malito mamaya sa pagbalik. Wala namang masisira or masusunog pag malito ka sa 1, 2, 3. Iba lang naman yung speed, pero huwag kayong matakot. Speed lang naman sa number yung mag-iiba, pero yung electric pan ay hindi naman po masusunog yan kasi nandito naman nakaseparate yung wiring ng capacitor. Okay siya, para safety lang po, binabahagi lang natin. So bunutin ko lang yan dyan, palabas. Tanggalin lang natin ang screw na ito kasi meron dyang lock para mahila ito pa taas. So tanggalin lang ito, ang screw na yan.
correction pala, hindi totally tanggalin, luwagan lang pala para makalabas ito. Sabi ko, dito yan nakatama para hindi maalis o hindi umangat. Kaya kailangan lang luwagan para makaalpas dito sa kanyang guide. Ginawa natin yung natanggalin or luwagan para maalis natin, para makakilos tayo ng maayos, ng libre, ng walang sagabal. So yan po ang dahilan bakit natin tinanggal pa doon sa kanyang housing or sa kanyang leg. So ito, tatanggalin natin yung clip. Papakita natin kung paano natin tanggalin ang clip na yan. Dito inayos natin yung ating kamera, nilagay natin sa stand para po hindi magalaw pag gumagalaw yung misa natin. Ang dito, kung medyo ito ngayon samba tayo dahil manipis lang siya, so madali lang ito tanggalin. Meron akong side cutter dito na ibang klase. At yan lang po yung ating gagawin. Ayan o. Dahan-dahan lang po kasi nababali po yan at mahirapan na tayong ibalik. Ganyan lang po yung aking pagtanggal. Ayan o. Ayan po. Ayan. Para makita, ilapit natin. Ito. Ayan. Ayan o. Dito pa sa. Ayan. So natanggal na natin o naangat na natin. Tanggalin lang natin ito. Ayan o. Oh. Ayan. Dahan-dahan lang po. At ito naman yung clip ng bushing. Ayan siya. Tingnan naman natin yan kung paano naman natin tanggalin yan. Okay. So dito muna, tingnan natin yung kanyang spacer. Tingnan ko lang muna. Okay. So mga lods, ito, tinanggal natin yung kanyang spacer. At nakita natin ito may gas-gas. Pero hindi naman gaanong matalim at sumasabit sa kuko. Hindi naman natin siya pwedeng iurong o iusod yung shafting dito sa kanyang rotor kasi merong C-clip. Pwede natin magawa niyan pero tanggalin yung C-clip, gagawa tayo ng spacer na panibago na hindi gagamit ng C-clip para po mausod natin yung shafting sa rotor. Or talagang ang tamang paraan dyan, kung merong pampalit, palitan. Pero kung wala, para-paraan na lang yan. Pero ito, hindi ko pa ito papalitan kasi lilihain lang ito at maayos pa ito. At dito, papalitan lang natin ito ng bushing kasi hindi pa naman malalim. Talagang lumuwag lang yung kanyang bushing dahil sa bigat ng kanyang ilisi. Okay, so yan muna yung ating tanggalin. At itong bushing, tingnan natin. At ang bushing dito sa harap, kung papalitan na ba o lihain pa rin natin itong mga kinalawang para makalabas ang ating shafting dito sa front bushing. Okay, tanggalin lang natin itong kanyang stopper para mailabas natin. Nalihan na natin, nalinis na dito sa front. Iayos natin ating camera, ito nalinis na natin. So hilahin lang natin dito, ayan. At susuriin natin kung meron bang gas-gas. So meron din dito sa harap, manipis din na gas-gas. So alisin din natin ito at lihain. Okay, sa harap itong kulay puti. Ayan, or kulay dirty white or kasi dirty. Ito, so lihain natin yan. Tanggalin ko muna itong C-clip. Okay. Sa pagtanggal ng C-clip, ipasok lang natin itong screw tapos tanggalin natin or sikwatin. Ayan, tapos lihain natin ito. Tinitangnan natin kung may sumasabit. Yan po yung ating papantayin pa. Dito naman sa likuran. Okay, nalinis na natin. At ito naman yung bushing. Dalawang bushing yung papalitan natin, yung sa likuran at itong sa kanyang front o sa harap. Okay, so ibalik ko lang muna itong yung C-clip, ang bushing para hindi ako malito mamaya at ipapakita ko mamaya yung pag-alis ng or pagpalit ng bushing at pagtanggal ng clip. Sa pagtanggal ng clip ay dahan-dahan lang po natin itong gawin para hindi mabali, para hindi tayo mamroblema mamaya. So meron yung butas ang patungan natin para ito ay tumama doon. At ito naman yung ating bread knife na walang talim. Tapos sa dulo ay hinasa natin na parang patagilid. Ayan o. At yan po yung isusungkit natin. Ayan o. Dahan-dahan lang po ah. Okay. Ayan. Huwag nating itodo.
Yan o. Yan, para hindi mabali. Okay. Ayan. At ito pang isa. Okay. Ayan. Ayan na, nakita nyo na yung ating pagtanggal. Okay. So ito yung kanyang bushing ay papalitan natin. Okay. Oh, nahulog pa. Kukuha muna ako ng bushing. Okay, so ito na yung pampalit natin. Ito yung luma na tinanggal natin. May bakas na po ng parang nakain. Kasi sa tingin ko, umikot ito kasama yung shafting. Kaya merong bawas dito. So dito yan, tumatama yung kanyang crown clip. Dito yan o. So gagawin natin, dahil makapal ng kunti yung papalit natin, magbabawas na lang tayo mamaya ng spacer. Okay, so ilagay na natin ito dito. At ilagay din natin yung foam para po mabalik natin yung clip. Yan. So ang clip ay kailangan po malakas yung kanyang tulak dito. So itutuwid lang natin ng kunti itong mga nakabaluktot. Okay? Bago natin ibalik ang clip, ilagyan muna natin ng langis ang kanyang foam. Oil or lubricant storage. Ayan, lagay natin yung clip. Okay, ayan na. So nalagay na natin. Simple lang ang pagbalik. Ganyan lang. Tulak lang. Okay. Ayan, wag tusahin ha. With love and care. Ayan. Okay, so dahil nabalik na natin yung isa, ayan o, matigas. Okay, ito ay dapat merong panangga sa ilalim na para maisarado natin ng higpit. Okay, hanap muna ako ng panangga sa ilalim. Dahil wala tayong tagahawak, so malaking tulong itong may butas. Lagay natin dyan yung panangga natin. Tapos, ayan, ilagay natin sa ilalim. At, ayan, isa pa. Dahan-dahan lang ha, huwag nating lakasan ng todo. Ano lang, yung bigat lang ng martilyo natin, yung ating gamit dyan. Di ba? So ganun din yung gagawin ko doon sa isa. Tapos na ito, nalagay na natin yung bushing at yan din ang gagawin ko sa kabila. So papalitan ko lang yun yung sa kabila at asimbulin na mamaya. Ito yung isang bushing, meron siyang gas-gas na sa loob. So kailangan talaga na palitan. Hindi mag-zoom in yung ating camera. Ayan o. Meron na siyang gas-gas sa loob. Ayan. So dalawang bushing yung papalitan natin. At hindi ko na tinanggal yung kanyang coil dito. Ayan. Hindi ko na tinanggal ang coil. Okay. Balik na natin ito dito. Ayan. Tapos itong kanyang foam. Lagyan natin ng langis. Ayan. Okay. Tapos balik natin itong clip. Ayan. So nabalik na natin. Ilagay lang natin yung ayan. So itulak natin siya. Okay. So mahirapan tayo dito kasi wala tayong tagahawak, tayo lang mag-isa. So ito na lang, kamayin ko na lang. Ayan. Yan, tinulak ko, sample isa. Yan din ang gagawin ko sa iba. Okay, so ito, matapos kong mapalitan ang bushing, ibinalik natin yung rotor at isusukat natin kung merong paggalaw sa paabante at paurong. So wala, ibig sabihin, sakal po yung ating rotor, hindi po yan, matigas po yan at iinit po yan. So ang gagawin natin, bawasan natin, ayon sa sinabi ko kanina, bawasan natin yung spacer. Magbawas tayo para magkaroon siya ng kaunting paggalaw. So magbabawas tayo dito sa likod, yung isang spacer kasi dalawa naman itong makapal. Hindi pala makita yung ginagawa ko. Ito, yung isa tanggalin natin ito. Yan, tapos ibalik natin itong isang manipis. Okay. At ikabit natin uli. Okay. Ayan, so sakto naman. Sa likod tayo, nagbawas. Okay, balik natin. Ayan. Subukan natin ulit kung may paggalaw ba. Okay, kasi nabawasan na natin. Ayan o. Diba? Dapat ganyan. Para para hindi siya matigas. Okay, so ito,
ay pupukin lang natin ng ganyan ang 4, 3 o 5 clip. Ayan. Tapos hindi na natin pupukin, ipitin na lang natin ng plier. Ayan, para hindi ma-deform yung housing. Kaya ako ginagamitan ng plier kasi manipis lang naman. Ayan. Tapos tingnan natin yan, oh. Ayan, so kailangan may kaunting paggalaw. Okay. So, ayan na. At i-align lang natin dito. Dito ko lang pinapalo sa shafting ng kahoy na hawakan ng martilyo. Ayan. Di ba? Malambot na. Okay. So, i-assemble ko lang ito. Ilagay ko lang doon sa kanyang leeg. Meron nga pala akong napansin dito sa aking ginagawa. Ito nga, ulitin ko, ang brand nito ay Panasonic. Napaka-safe nila po ng kanilang paggawa kasi may nakalagay na glass fuse. Kasi yan yung ginagawa ko dati pag masira yung thermal fuse sa taas, nagbabypass ako. Nung una, nung pahirapan ba maghanap ng thermal fuse dito sa amin noon. Ang ginagawa ko ay kino-convert ko sa glass fuse. In case of short circuit, hindi na aapoy, puputok na lang itong ating fuse kasi ang function ng glass fuse na ito ay short circuit protection. Ang function naman po ng thermal fuse ay temperature fuse. In case of overheat, mapuputol po yun. Ito in case of short circuit, mapuputol po ito. Yan po yung pinagkaiba ng thermal fuse at saka ng short circuit protection glass fuse. Okay? Ngayon naman, ikakabit na natin dito. Tinanggal ko na, hindi ko na nakita pagtanggal para madali po yung aking paggawa. Lalagyan ko lang ito ng soldering lead at ihihinang ko dito ayon dito sa mga kulay na aking iniwan. Okay, so yan tayo. Lagyan natin ng soldering lead. Hindi pala kita yung ginagawa natin. Hirap, walang tagakuha ng camera, walang tagakuha ng picture, video. Ayan, so ibalik natin dito. Doon naman tayo. Ayan, o. Alright, so kahit na mahirap, makapagbigay tayo ng idea sa inyo, masaya na ako. Testing na natin, plug in natin ito. Tanggalin na natin soldering iron, hindi na yan ginagamit. At plug in natin dito. Kita ba? Plug in natin. Lagay natin sa 1. Tingnan natin kung umiikot na. Actually, umaandar naman yan, umiikot naman yan, kaso may ugong. Ayan, sabihin nyo may ugong pa rin kasi yung ugong ngayon dahil nakapatong dito. So, asimbulin ko ito, ilagay ko yung kanyang mga cover at yung kanyang ilisi. Okay? Okay, so ito, medyo natagalan ako makabalik kasi yung mga screw nila sa pagbalik ng unang gumawa ay nagkabaliktad, nagkapalit-palit. Ayan o, so itinama natin sa tamang paglalagyan. At yung isang reverse screw pa, reverse thread na dapat ay dito, ay doon nakalagay sa gear case. So nalito tayo at meron pang security screw dito, iwan ko saan galing yun. At ayan na ibalik na natin siya. Lagyan na lang natin ng mga takip. Okay, ina-update ko lang kayo sa aking mga ginagawa. Ito na siya mga lods, natapos ko na i-assemble. Yan siya, naikabit ko na lahat. Sa taas lang yung cellphone ko para makita nyo. Kaya dagdag ko lang, kaya ako sumisingil ng penalty sa sinasabi nating tampered kasi galing sa isang technician din. At siyempre dahil nakapalit-palit yung mga screw ay gusto natin maibalik sa dati, kaya nagkakaroon tayo ng mahabang oras na para iwasto yung mga mali na ginawa. So kaya kung tayo yung nag-dismantle, tayo din ang mag-assemble, ibig sabihin ay alam natin kung saan natin tinanggal at saan natin ibalik. Ito is rumble na. Kaya minsan palitan tayo ng bushing
Pero kung dinala lang sana dito nung sa umpisa ay walang kalituhan na magaganap. Kaya madali lang yung trabaho. So tumatagal siya dahil kasi itinatama pa natin yung mali at i-double check natin yung kanilang ginawa. So yun lang po. At ito, plug in na natin. Ayan, tapos pindutin na natin yung 1. Ayan siya. Maririnig nyo naman ang pagaspas ng hangin. Yan o. Number 1 pa lang yan. Number 2. At yung number 3. Ayun o. Di ba? So, solve na ang ating ginagawa. Napakahaba ng video ko ngayon kasi kung hindi pa natin pinutol-putol yung paggawa ng video, kung dire-diretso ay abot tayo ng mahigit 1 oras kasi may kalituhan at may kahirapan gawin. Yan lang po ang sinasabi ng iba na madali lang to. So kung umabot ka sa dulo ng video ko at tinatapos mo ito at hindi ka pa nakasubscribe, pa-subscribe naman po at pa-like and share na din. Maraming salamat, magandang buhay. Bye-bye!